Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po si Papa Dudut saying thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Huwag kakalimutan na mag-subscribe. Nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na po kayo at sabihan din ang inyong mga friends na hindi lang basta manonood ha. Mag-subscribe po tayo para dumami po ang ating community. No? Lumaki po ang ating grupo. Sa ating episode ngayong araw sa Papa Dudut Stories, ang kwentong pag-iibigan ay para lamang sa dalawang tao. Dahil kapag sumobra na sa dalawa, gulo na ang aabutin natin. Mahirap naman kasi talaga ang magparaya, pero mahirap din ang hindi ipaglaban ang taong mahal mo. Kung papipiliin ka sa love story na gusto mo, ano ang pipiliin mo? Yung taong mahal ka na kaya kang ipaglaban hanggang patayan? O yung taong mahal mo na takot lumaban at handang sumuko na lamang? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. 31 years old. Taga Ilocos at ngayon ay nagtatrabaho sa isang spa dito sa Maynila. Matagal nyo na po talaga akong tagapakinig, kaya naman kayo at itong channel mo talaga ang naisipan kong sulatan para makakuha ko ng payo tungkol sa aking problema. Akala ko dati masaya ang ma-in love at kapag nakasal ka na sa taong mahal mo, ay wala ka ng ibang iisiping problema. Kasi nga ay kasama mo na ang taong mahal mo. Pero hindi pala talaga ganon kasimple ang buhay. At wala naman talagang happy ending sa pagkatapos ng aral ng kasal. Dahil doon pa lang magsisimula ang tunay na pagsubok na darating sa buhay ninyo ng taong kapareha mo. Sa isang university sa Ilocos kami nagkakilala ni Joanne. Schoolmate kami at agad na naging close dahil sa mga common friends namin. Gusto ko siya noong una pa lamang kaya niligawan ko na kaagad siya. Hindi niya naman ako pinahirapan at kaagad niya rin akong sinagot, Papa Dudut. Kaya lang nasa third year college na kami nang mabuntis ko siya. Pareho kaming huminto noon sa pag-aaral at pinayagan na rin ang mga magulang namin na magpakasal at magsama kami sa isang bubong. At naging maayos naman ang unang taon ng pagsasama namin. Nagtrabaho ako noon sa isang gas station habang si Joan ay palaging nasa bahay lang. Pero nang magdadalawang taon na ang pagsasama namin ay doon na nagsimula ang madalas naming pagtatalo. Anong ulam natin para sa hapunan, mahal? Tanong ko nang makauwi na ako sa bahay. Naabutan kong nanonood ng TV ang asawa kong si Joanne. Kamatis at pritong tinapa, mahal. Sagot niya na enjoy pa rin sa panonood ng TV. Wala na bang ibang ulam? Muling tanong ko dahil pangatlong araw na yata yon ang inuulam namin. Wala, tipid na sagot naman ni Joanne. Napabuntong hininga na lamang ako. At dumiretso sa kwarto namin kung saan ay mahimbing na natutulog ang baby namin. Si baby na lang talaga kahit paano ang nakapagpapagaan ng loob ko, Papa Dudut. Gusto ko sanang buhatin si baby pero masarap ang tulog niya kaya nakangiti ko na lamang siyang pinagbasdan. Nakakagaan talaga ng pakiramdam, Papa Dudut, ang makitang lumalaking malusog ang baby ko. Kaya lang nang igala ko ang paningin ko sa buong kwarto. Medyo nainis kasi ako dahil ang kalat ng mga gamit at maalikabok pa. Lumabas na tuloy ako noon at muling kinausap ang misis ko na tumatawa habang nanonood ng TV. Mahal, nagwalis ka man lang ba kaninang umaga? Mahinahon na tanong ko. Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre oo. Inis ka agad na sagot niya. Ang kalat kasi ng kwarto natin saka medyo malikabok na. Naisip ko lang na baka magkasakit si baby kung hindi natin papanatiliing malinis ang bahay natin. Ang sabi ko pa. Ay grabe ka rin namang magsalita, Jay.
Porke ikaw ang nagtatrabaho, pinapalabas mo ngayon na wala akong ibang ginagawa sa bahay natin, ganun? Kaagad na pagtataray niya. Hindi naman sa ganun, mahal. Napansin ko lang naman na medyo makalat ang kwarto natin kaya nagtatanong ako sa iyo ngayon. May nahong pa ring paliwanag ko. Ayokong patulan ang pagtataray niya dahil sigurado ako na sa away na naman mauuwi ang lahat. O di ikaw nang masipag sa mga gawaing bahay at sa pagtatrabaho, ikaw na ang malinis. Muling pagwawala pa ni Joanne. Mahal, hinaan mo ng konti ang boses mo kasi nakakahiya sa mga kapitbahay. At saka baka magising pa si baby sa mahimbing na pagkakatulog niya. Pagpapakalma ko sa kanya. Ang problema kasi sa'yo, akala mo ikaw lang kumikilos sa bahay na ito. Aba, hindi madali ang maging housewife ha. Kaya wag mo kong paandaran ng mga paganyan-ganyan mo, Jay. Inispang sagot ni Joanne. Napabuntong hininga na lamang tuloy ako at pinigilan ko na lamang ang sarili ko na magsalita para hindi na lumaki pa ang away sa pagitan naming dalawa. O tapos ngayon, tatahimik ka dyan na parang ikaw pa ang kawawa sa ating dalawa? Ay naku, Jay. Ikaw ang nagsabi sa akin na wag na ako magtrabaho at tuminto na lang sa bahay. Tapos magrereklamo ka sa mga ginagawa kong paglilinis, pati na sa mga ulam na hinahain ko sa iyo. Pagbubunga nga pa niya. Hindi naman ako nagrereklamo, Joanne. Medyo inis na sagot ko. Ba talaga? Kaya pala ang lalim ng buntong hininga mo dyan. Kasi hindi ka pala nagrereklamo, no? Kung malaking pera lang sana ang inaakyat mo sa bahay na ito, hindi tayo magpapaulit-ulit ng ulam. Ang liit-liit na nga ng ibinibigay mo sa akin. Kung makapagbuntong hininga ka dyan, akala mo makakabili ng manok sa araw-araw yung kakarampot na sweldo mo? Hindi pa rin humihintong pagbubunga nga niya. Sige na, kasalanan ko na. Huwag ka nang magalit. Pagpapakalma ko pa sa kanya. Pero hindi rin kagad siya huminto sa ginagawa niyang pag-iingay hanggang sa mauwi na nga sa pagtatalo ang lahat. Mahirap pa naman akong mapikon dahil nagtataas din talaga ako ng boses na lalong nagpapalala sa galit ni Joanne. Ang nakakainis pa doon, Papa Dudut. Dumating kami sa point na halos araw-araw ay nag-aaway na kaming dalawa. Yung away na hindi na healthy sa isang relasyon. Hanggang sa mag-decide na nga kami na maghiwalay na lamang. Mutual decision naman yon dahil ramdam namin na hindi na talaga kami masaya sa isa't isa. Umuwi si Joanne sa bahay nila kasama si baby at nangako naman ako na siyempre palagi ako mag-aabot ng financial support. Doon na rin ako nag-decide na lumuwas ng Maynila dahil naniniwala ako na mas malaki ang kikitain kong pera dito. Sinuwerte naman ako na makapasok agad sa isang kakabukas lang na spa na malapit sa tinitirhan kong apartment. Maayos po ang naging trabaho ko doon dahil mabait din ang mga naging boss ko at maganda rin ang pasweldo. Trabaho lang talaga ang focus ko na mga panahon na yon. Hanggang sa makilala ko ang pangalawang babaeng muling magpapatibok ng puso ko. Hi Jay, pwedeng makishare ng table mo? Tanong ng katrabaho kong si Marge. Nasa isang kainan ako at mag-isang naghahapunan. Doon na ako dumiretso pagkatapos ng trabaho ko sa spa para diretso na ako makapagpahinga sa apartment ko. Oo naman, upo ka. Ang yaya ko kay Marge. Salamat, ang sabi niya. Wala yun. Marami rin kasing tao ngayon dito sa karinderya. Dito ko na lang din sa malapit na katira? Tanong ko habang ngumunguya pa ng pagkain. Oo, malapit lang din sa apartment mo yung tinutuluyan ko. Nakangiting sagot pa niya. Alam mo kung saan ang apartment ko? Nagtatakang tanong ko. Oo, kasi nga malapit lang yon sa tinutuluyan ko. O wag kang ang feeling ha, hindi mo ako stalker. Natatawa ang sabi kaagad niya. Wala naman akong sinasabing ganun. Natatawa na rin sagot ko. Pero nabasa ko kagad sa mga mata mo na yun ang sinasabi ng isip mo, no? Dagdag pa niya. Grabe siya. Hindi naman masyado. Pero sabay na tayong umuwi mamaya ha. Para alam ko din kung saan ka tumutuloy. Pasimpleng pagporma ko. At bakit mo naman gustong malaman kung saan ako nakatira?
Nakangiting tanong naman ni Marge na halatang nagpipigil ng kilig. Wala lang, para sabay na rin tayong pumasok sa trabaho. Tapos magpapalibre ako ng pamasahe sa iyo para makatipid ako. Ang biro ko pa sa kanya. Grabe ang sama mo naman sa akin. Natatawang sagot niya. Joke lang, pinapatawa lang kita. Pero yung sabay na tayong umuwi mamaya, hindi kasama yun sa joke ko ha. Gusto talaga kitang ihatid pa uwi. Yun ay kung walang magagalit na boyfriend ka kapag nakita tayong magkasama. Sabi ko. Wala akong boyfriend kaya ayos lang na ihatid mo ko mamaya. Para makita mo na rin kung gaano lang talaga kalapit ang tinitirhan ko sa apartment mo. Sagot naman ni Marge. Mabait si Marge, Papa Dudut. Isa nga siya sa mga pinakaunang nakaklose ko sa mga katrabaho ko. Simple lamang siya at medyo maganda na rin. Marami kaming napagkwentuhan ang gabi na yon sa karinderya. At pagkatapos namin kumain ay inihatid ko na nga siya sa inuupahan niyang kwarto na walking distance lang pala talaga mula sa apartment ko. Mula noon ay madalas na kaming magkasama pagkatapos o bago man kami pumasok sa trabaho. Mas nakilala namin ang isa't isa at tuluyan na nga siyang napalapit sa puso ko. Hindi ako yung tipo ng lalaki na paligoy-ligoy pa. Kaya naman niligawan ko na rin noon si Marge at hindi naman ako nahirapan na pasagutin siya. Ayos lang din sa kanya kahit nakasal na ako sa ibang babae. Dahil matagal na rin naman daw kaming hiwalay ni Joanne. At dahil magkalapit lang din ang tinutuluyan namin sa isa't isa ay nag-decide na rin kaming magsama noon sa iisang bahay, Papa Dudut. Kaya lang, ewan ko ba kung bakit parang nagbabago ang ugali ng isang tao kapag nakakasama mo siya sa isang bahay. O sadyang yun lang talaga ang ugaling nila na hindi kaagad natin nakita. Dahil nang magkakalahating taon na ang relasyon namin ni Marge, bigla na lang siyang naging moody. Kaya ko pang sakyan yon pero hindi na ang pagiging selosa niya na minsan pati trabaho namin ay naaapektuhan na. Hazel, para hindi ka malito at ma-short, dapat bibilangin mo sa kamay ng customer mismo ang sukli na ibibigay mo sa kanila. Turo ko sa bagong cashier sa spa na pinagtatrabahuhan ko. Naikot ko na kasi ang iba't ibang posisyon ng trabaho kaya naman kadalasan kapag may bagong staff ay ako na talaga ang pinagtitrain sa kanila ng boss namin. Sige, gagawin ko yan, nakangiting sagot naman ni Hazel. Tapos may kanya-kanya tayong password pagdating sa pagkakaha. Since hindi ka na nabibigyan ng sarili mong password ni na boss, etong sa akin muna ang gamitin mo. Pero ingat ka sa pagtanggap ng bayad at pagbibigay ng sukli kasi kawawa ako kapag na-short ang pera na irerimit ko mamaya. Natatawang paalala ko pa sa kanya. Hala, natakot naman ako bigla na humawak ng kaha ngayon, ang sabi pa ni Hazel. Ayos lang yan. Nakakakaba talaga sa umpisa pero masasanay ka rin lalo na kapag madalas ka nang naka-assign sa cashier. Basta kailangan na mag-focus ka lang palagi sa ginagawa mo. Kapag may personal kang problema, iwan mo sa labas ng spa. Tapos balikan mo na lang pagtapos ng shift mo. Paalala ko pa sa kanya. Alam mo, problema ko rin talaga yan. Nawawala talaga ako sa focus sa ginagawa ko kapag may problema kami sa bahay. Seryosong pagkukwento niya. Mas mahihirapan ka kapag dinala mo dito sa trabaho ang personal na problema mo. Mas mawawalan ka rin sa focus sa ginagawa mo sa trabaho kapag ganon. Basta kapag nalilito ka pa sa ibang task mo, kulbitin mo lang ako o kaya ang ibang staff dito sa spa. Mababait naman kaming lahat dito. Nakangiting sabi ko sa kanya. At ikaw ang pinaka mabait sa kanilang lahat. Ang papuri pa niya sa akin. Uy, hindi naman masyado. Pagtatanggi ko. Totoo kaya yun? Kasi nakwento sa akin ng ibang staff na nakausap ko na ikaw din daw ang nag-train sa kanila. At ang bait mo rin daw sa kanila. Dagdag pa niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Saka para mag-enjoy na rin habang nandito ka sa spa. Mas masarap magtrabaho kapag kasundo mo mga katrabaho mo. Nakangiting sabi ko.
Sabagay tama ka dyan. Pero thank you pa rin ha. Kahit ang slow ko sa pagkakaha hindi mo ko sinusungitan. Nakangiting pasalamat pa niya. Hoy ikaw babae, pwede ba tigil-tigilan mo ang paglalandi mo kay Jay? For your information, my girlfriend na siya at ako yun, okay? Biglang sugod naman sa amin ni Marge. Hindi ko naman nilalandi si Jay, nagpapasalamat lang ako sa kanya. Sagot naman ni Hazel. Anong hindi? Kunwari ka pa? Yung mga galawan at ngitian mong ganyan, alam na alam ko na yan ha. Galawan niya ng mga makakating higad na kagaya mo. Ayaw paawat pang dagdag ni Marge. Sumusobra ka na ha? Inis na sagot naman ni Hazel. Uy Marge, ano ba yung sinasabi mo? Wala naman talagang ginagawang masama si Hazel eh. Saway ko sa girlfriend ko. Isa ka pa no? Kunwari ka pang nagtuturo lang pero sumisimpleng landi ka na rin eh. Muling pagsasabi niya. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa mga sinasabi mo dyan. Saka hinamoy ang boses mo kasi nakakahiya sa mga customers oh. Baka mapagalitan pa tayo ni Sir Robert sa ingay ng ginagawa mo dyan. Muling pagsasaway ko. Ang sabihin mo, gustong gusto mo lang yung ginagawa mong pagpapakyut sa'yo ng malanding higad na yan? Gigil na sabi pa ni Marge. Marge naman eh. Sabi nang hinamo na yung boses mo. Kasi hindi ka nga nakakatuwa. Inis kong saway muli sa kanya. Ano bang nangyayari dito at nagsisigawan kayo? Tanong ng boss naming si Sir Robert na hindi ko na malayang nakalapit na pala sa amin noon. Pasensya na po ha, hindi lang po pagkakaunawaan sa nangyayari dito. Dispensa ko kaagad. Sir, ito kasing bagong staff ninyong si Hazel nilalandi si Jay eh. Sumbong ni Marge kahit na hindi naman totoo. Uy, huwag kang nag-iimbento dyan. Ikaw lang tong madumi ko mag-isip kaya pinagbubuntaran mo kami ni Jay ng inis mo. Kahit nagtatrabaho lang naman kami ng maayos dito. Pagtatanggol naman kaagad ni Hazel sa sarili niya. Huwag ka na nga magtinay dyan. Aminin mo ng type mo talaga ang boyfriend ko. Kaya sinasamantala mo yung pagtuturo niya sa'yo. Kaya bago-bago mo dito ang landi-landi mo, higad ka. Ang dami-daming lalaki dito, boyfriend ko pa talagang napili mo. Ayaw pang paawat na sabi ni Marge. Marge, tama na yan. Parang wala ako dito sa harapan mo kung magtaas ka ng boses ah. Mag-usap tayo mamaya bago ka umuwi dahil palagi ka na lang ganyan. Bumalik ka na ngayon dun sa pwesto mo at hayaan mo na sina Jay at Hazel dito. Muling pagsasaway naman ni Sir Robert sa girlfriend ko. Hindi yon ang unang beses na kinausap ng boss naming si Sir Robert si Marge tungkol sa trabaho niya. Napapadalas kasi noon na gumagawa na siya ng gulo sa kaunting pagsiselos lang na nararamdaman niya. Isa nga kasi ako sa mga pinakamatagal ng staff ng spa na yon. Kaya madalas ay sa akin talaga pinagtitrain ng mga boss ang bagong staff. Kapag babae ang tinitrain ko hindi pwedeng hindi yon susugurin ni Marge at pagbabantaan na huwag akong lalandiin. Kesyo alam na raw niya na paglalandi na ang ginagawa sa akin ng babae. Kesyo gusto ko raw yon kasi malandi rin daw talaga ako. At kung ano-ano pang mga masasamang salita ang sinasabi niya. Hindi na rin talaga natutuwa si Sir Robert at ang iba pang mga boss namin sa ginagawa niya dahil nagugulo pati na ang atensyon ng mga customers sa loob ng spa. Ilang beses pa siyang kinausap noon hanggang sa hindi na talaga nakatiis sina Sir Robert at tuluyan na siyang tinanggal sa pagtatrabaho. Sinubukan ko makiusap kina Sir Robert na huwag gawin yon at pagbigyan muna si Marge. Ako nang nangako na hindi na ulit yon gagawin ng girlfriend ko pero ilang beses na rin daw nilang pinagbigyan si Marge kaya lang hindi pa rin daw ito nagbago at palagi pa rin daw gumagawa ng eksena at gulo. Kaya wala na kaming nagawa ng tuluyan na siyang alisin sa trabaho. Oy Jay, andyan ka na pala. Good morning sa'yo. Pagbati sa akin ni Hazel nang makapasok siya sa spa. Good morning din sa'yo Hazel. Ang aga mo yata ngayon ah. Tanong ko sa kanya habang nagwawalis ako ng sahig. Hindi pa kasi bukas ang spa at kami lang dalawa ang tao sa loob nun. Oo nga eh. Alam mo na,
Kailangan kong magpakitang gila sa mga boss natin. Baka kasi hindi ako ma-regular kapag na-late ako ng pasok. At saka mahirap din kasi ang sakayan mula sa amin papunta rito. Kaya nagbibigay talaga ako ng extra na oras para sa biyahe ko. Sagot ni Hazel habang inaayos ang bag niya. Ganun ba? Mabuti na nga yung ganyan na maaga ka. Ayaw kasi talaga nila Sir Robert sa mga staff na laging late. Yun ang palaging nauunang mag-end ang contract. Kwento ko pa sa kanya. Ayun na nga ang ayoko mangyari. Bare month na kaya ang gusto ko sana may trabaho ako hanggang sa Pasko. Ikaw, bakit ang aga-aga mo ngayon? O palagi ka lang talagang maagang pumasok dito? Pagtatanong niya. Hindi naman palagi, paminsan-minsan lang kapag maaga akong nagigising sa bahay. At saka napansin ko kasi na hindi na nalilinis ang mga sulong itong spa. Baka mauna pang mapansin ni na Sir Robert kaya eto, nililinis ko kaagad. Sagot ko. Hindi talaga ako madalas na maagang pumapasok, Papa Dudut. Pero mula nang mawala ng trabaho si Marge at nasa apartment na lamang siya, mas pinipili ko nang umalis ng maaga at pumasok sa trabaho kesa marinig ang pagbubunganga niya na wala namang sense dahil puro patungkol lamang sa pagseselos niya ang mga yon. Ang sipag mo naman talaga. Kaya favorite ka na ni na Sir Robert eh. Ang puri sa akin ni Hazel. Hindi nila ako favorite. Nagkataon lang na hindi ko sinisira ang tiwala na ibinibigay nila kaya marami silang task na ibinibigay sa akin. Nakangiting sagot ko. Ganon din yun. Hindi ka nila magiging favorite kung hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Pero Jay, sorry ha. Dispensa ni Hazel na pinagtaka ko naman. Sorry para saan? Seryosong tanong ko. Nagigilty kasi ako mula yata nang dumating ako sa spa na to. Madalas nang mapagalitan si Marge dahil sa pagsiselos niya sa atin. Feeling ko tuloy ako yung dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho. Sagot naman ni Hazel. Ano ka ba? Walang may kasalanan. Matagal nang may ganong issue sa relasyon namin ni Marge. Ang sabi ko naman sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang talaga ako ang pinagseselosan niya? Tanong naman ni Hazel. Oo, marami kayo. Natatawa ang sagot ko. Grabe, nakakatakot pa namang mang-away yung si Marge. Komento pa ni Hazel. Kumuha na rin siya ng basahan at nagsimulang punasan ang mga upuan. Sinabi mo pa. Kaya nga mas gusto ko pa dito lang sa trabaho kaysa makasama ko siya ng matagal sa bahay. Kasi palagi na lang niya akong pinababaunan ng mga galit at selos niya. Napapailing na pagkukwento ko. Alam mo ba na selos ang madalas na sumisira sa isang relasyon? Ang ibig sabihin kasi kapag seloso o selosa ang partner mo, wala siyang tiwala sa iyo. So kapag wala siyang tiwala sa iyo, ang ibig sabihin, hindi ka rin niya ganong kamahal. Kaya nga lason sa isang relasyon ng selos. Kasi yun ang madalas na dahilan kung bakit nagkakasira ang dalawang tao. Okay lang naman ang magselos paminsan-minsan pero yung tanggalin mo ang tiwala mo para sa partner mo kahit na wala naman siyang ginagawang masama o kasalanan sa iyo, mawawalan na rin ng saysay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Mahabang litanya ni Hazel na dahilan para mapatingin ako sa kanya habang patuloy siya sa paglilinis ng mga upuan. Wala akong kahit na anong masabi noon pero ang nasa isip ko, sana ganun din mag-isip ang girlfriend ko na si Marge. Uy, bakit nakatulala ka? Natatawang pansin ni Hazel nang malingunan ako. Ang lalim lang kasi nung sinabi mo. Pero tama ka. Kapag wala nang tiwala at sobra na ang selos na umiikot sa isang relasyon, anytime, pwede na yung tuluyang masira. Sang-ayon ko sa mga sinabi niya. Bago ako nagpaalam na itatapon sa may basurahan sa labas ng spa ang mga nawalis kong kalat. Habang tumatagal noon ay mas nagiging close na kami ni Hazel, Papa Dudut. Malalim kasi siyang kausap na tao.
At parang palaging may hugot na baon sa bawat topic na napag-uusapan namin. Hindi lang yon tungkol sa relasyon, kung hindi pati na rin sa trabaho at sa pamilya. Marami siyang payo hindi lang sa akin, kung hindi pati na rin sa ibang kasamahan namin sa trabaho. Kaya nga nag-i-enjoy talaga ako na kausap at makasama siya. Samantalang sa apartment ko kapag umuuwi ako ay palagi na lang sumasakit ang ulo ko sa halos araw-araw na pang-aaway sa akin ni Marge. Buti na nga lang at nakahanap na siya ng trabaho sa isang department store dahil nabawasan na ang oras na magkasama kami sa bahay. Ibig sabihin nabawasan na rin ang sakit ng ulo ko nang dahil sa kanya. Sobrang toxic na rin kasi talaga ang relasyon namin noon at ilang beses kong gustong ayusin ang lahat sa amin. Pero palaging inuunahan ng galit at selos ni Marge ang lahat ng bagay na pinag-uusapan naming dalawa. May mag-like lang na babae sa post sa Facebook ko, sasabihin kaagad niya na nilalandi daw ako. May mag-chat lang ng pangungumusta sa akin na babae, akala niya kaagad ay kapalitan ko na ng sweet messages yon. Halos wala na rin akong privacy noon dahil palagi niyang chinecheck ang cellphone ko. Mapa-text message o messenger man. Jay, gumising ka nga dyan. Pagising sa akin ni Marge na may kasamang hampas pa sa mga braso ko. Aray, sandali nga Marge, ano ba yun? Inis kong bumangon mula sa kama dahil palakas na ng palakas ang hampas ni Marge sa mga braso at balikat ko. Sino tong Kathy ha? Sino tong Kathy? Galit na tanong niya sa akin habang inihaharap sa pagmumukha ko ang cellphone ko na hawak niya. Oh, ano na naman ba yun? Naiinis na balik tanong ko sa kanya. Tinatanong ko sa iyo kung sino yung Kathy na nagko-comment sa profile picture mo. Pag-uulit pa niya. Nasaan ba? Akin na nga yung cellphone ko at hindi ko makita ng maayos. Kinuha ko ang cellphone ko dahil pilit yung inilalapit ni Marge sa mukha ko. Kinukusot ko pa ang mga mata ko para lamang makita yon ng mas malinaw. Ano? Huwag mong sabihin na bagong staff na naman yan ng spa na nagpapakyut sa iyo ha? Lahat na lang talaga Jay, gigil na sabi pa ni Marge. Kaklase ko lang to nung college, tingnan mo oh. Matagal ko na siyang friend dito sa Facebook ko. Saka pwede ba Marge? Wala naman siyang sinabi na kahit na anong paglalandi sa akin. Kung yan ang nasa isip mo, pagsasaway ko kagad sa kanya. Mabilis na uminit ang ulo ko noon dahil pinutol niya ang tulog ko tapos ay bubungaran pa niya ako ng pagtatalak niya. Oh, bakit? Totoo naman di ba? Ang dami-daming babayang lumalandi sa'yo. Ang sabi pa niya. Marge, walang babaeng lumalandi sa akin. Nasa pag-iisip mo lang yan. Sagot ko sa kanya bago ako tuluyang umalis na sa kama. Araw ng day off ko yon at pareho kaming walang pasok sa trabaho. Kaya buong araw na naman akong maririndi sa pagtatatalak niya. Huwag ka na nga mag-deny Jay. Ganyan naman kayong mga lalaki. Kapag nahuhuli, nauuna pa kayong magalit sa aming mga girlfriends ninyo. Mag-uumpisa kayo sa paglalike ng mga post. Palitan ng comment tapos mapupunta na sa secret inbox sa messenger. Huling sigaw pa ni Marge sa akin. Nahuli mo na ba akong ginagawa alinman sa mga sinasabi mong yan Marge? Inis na tanong ko. Bago ako pumunta ng kusina para magtimpla ng kape. Nakasunod naman kaagad siya na ayaw pa ring magpatalo. Hindi pa, kasi nga magaling ka magtago hindi ba? At mahuli lang talaga kita na may nilalanding babae. Nako! Anong gagawin mo? Hihiwalayin mo ako ganon? Putol ko sa mga sinasabi ni Marge dahil naririndi na talaga ako sa kanya. Oo, yun naman talaga ang dapat hindi ba? Yun ang dapat na ginagawa sa mga manluloko. Medyo nauutal na sagot niya. Pero hindi nga ako manloloko Marge, kahit kailan hindi kita niloko kaya pwede ba pagkatiwalaan mo naman ako kahit
konting-konti lang. Paano ko gagawin yon? Kung napakaraming malalanding babaeng higad ang lumalandi sa'yo. Pagbabalik, tanong niya. Ni isang beses ba may pinatulan ako sa kanila? Hindi ba wala naman? Kaya wala ring basihan yung mga sinasabi mo. Alam mo Marge, lahat na lang talaga ginagawa mong issue sa relasyon nating dalawa. Nakakasawa na, nakakapagod na. Madiing sabi ko sa kanya sa sobrang inis na nararamdaman ko. Palagi na lang kasi kaming ganoon sa pang-araw-araw. Palagi na lang siyang nagsiselos at palagi na lang siyang nangaaway. So nagsasawa ka na talaga? Gusto mo na makipaghiwalay sa akin ngayon? Paghahamon pa niya. Oo, okay na. Oo ang sagot ko. Sa tanong mo na yan dahil sawang-sawa na ako sa walang katapusang pagsiselos mo. Pasigaw na sagot ko. Jay, teka, wag naman ganoon. Bakit parang biglang mo na lang akong bibitawan? Biglang nahimasmasang tanong sa akin ni Marge na medyo naiiyak na. Yun ang unang pagkakataon na sinakyan ko ang paghahamon niya kaya alam niya na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Sa paulit-ulit na lang tayong ganito eh. Palagi na lang ganito. Ilang beses akong nakiusap sa iyo na pagkatiwalaan mo naman ako kahit konti lang tapos ano? Eto ka na naman, mang-aaway ka na naman. Alam mo Marge, hindi tayo pwedeng palagi lang ganito. Kung wala ka pang tiwala ni katiting para sa akin, di tapusin na lang natin tong buwisit na relasyon na ito. Dahil pagod na akong suyuin ka at pakisamahan. Seryosong sabi ko sa kanya. Bigla na noong umiyak si Marge at pilit na nakikiusap na huwag kong ituloy ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero sobrang fed up na talaga ako noon, Papa Dudut. Ilang beses ko na siyang pinagbigyan at ang relasyon naming dalawa. Pero hindi naman siya nagbabago. Paulit-ulit lamang siyang bumabalik sa pagiging selosa niya. Kaya ng araw na yon ay tuluyan na akong nag-decide na tapusin na ang lahat sa aming dalawa sa kabila ng pagmamakaawa niya sa akin. Kinuha ko na mga gamit ko at umalis na ako sa apartment na yon. Mabuti na lang at hindi ako nahirapang makahanap ng kwartong uupahan na para sa sarili ko. Nang pumasok ako sa trabaho ay nalaman ng mga katrabaho ko ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Marge. Nag-post kasi si Marge ng tungkol sa pagtatapos ng relasyon namin at karamihan sa mga katrabaho ko ay friend niya sa Facebook. May iba sa kanilang natuwa dahil nakawala na raw ako sa toxic na relasyon namin ni Marge. Pero may iba na nalungkot din dahil alam nila na seryoso ako sa ex-partner ko. At isa nga sa mga nakisimpatya sa akin ay si Hazel. Kagaya ng dati, Papa Dudut, ay may mga payo siyang binigay na nakatulong para gumaan ang pakiramdam ko ng mga panahon na yon. Siya rin talaga ang madalas kong nakakausap dahil nakagagaan ng loob ang mga sinasabi niya sa akin. At pagkalipas ng 3 linggo, umamin ako sa kanya na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Doon na rin sinabi sa akin ni Hazel na ganon din ang nararamdaman niya sa akin. Siguro nga Papa Dudut ay masyadong mabilis ang lahat pero naramdaman ko na mas masaya ako nang magkaroon na kami ng relasyon ni Hazel. Mabuti na lang at pareho na tayo ng rest day babe. Ang sabi ko kay Hazel na kasabay ko naglalakad papunta sa may sakayan ng jeep. Oo nga eh. Saan kaya magandang mamasyal bukas? Tanong niya. Siguro magtagaytay na lang tayo at kumain ng masarap na bulalo. GCQ naman kaya siguro makakabiyahe na tayo ng maayos. Suggestion ko naman. Sige babe, gusto ko yan. Namimiss ko na rin kumain ng bulalo. Kaagad namang sang-ayon niya. So tama pala talaga ang hinala ko sa inyong higad ka? Nakabantay sa lakay ka lang talaga sa boyfriend ko? Tanong naman ni Marge. Sabay kaming napalingon ni Hazel kay Marge na nakatayo na pala sa may likuran namin. Marge? Usal ni Hazel. Marge, pwede ba? Huwag kang gumawa ng gulo dito. Saka isa pa hindi mo na ako boyfriend dahil 3 buwan nang tapos ang relasyon nating dalawa.
Sagot ko naman sa kanya. Oo, tinapos mo ang lahat sa atin dahil sa malanding higad na Hazel na yan. Sigaw muli ni Marge. Hindi totoo yan. Dahil bago maging kami ni Jay, tapos na ang relasyon ninyong dalawa. Kaagad na sagot naman ni Hazel. At sa tingin mo maniniwala ako sa mga sinasabi mong yan? Panguuyam pa ni Marge. Wala naman akong pakialam kung maniwala o hindi dahil yun naman talaga ang totoo. Seryosong sagot naman ni Hazel. Marge, pwede ba umuwi ka na nga? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Pagtataboy ko sa kanya. Alam mo, hindi ko maintindihan sa iyo, Jay. Hahanap ka ng ngalan ng babaeng ipapalit sa akin, yung babaeng may asawa at anak pa. Ano, hahayaan mo na lang na gawin kanyang kabit sa habang buhay? Pagtatanong ni Marge. Wala ka nang pakialam doon dahil buhay ko to. Sagot ko naman sa kanya. Paano ako mawawala ng pakialam doon basura tong pinalit mo sa akin? Iniwan niya ang asawa at anak niya dahil lang sa kabit niya. Sigaw pa ni Marge. Huwag kang gumawa ng kwento, Marge. Hindi mo alam kung anong tunay na nangyari kaya ingatan mo yung salitang binibitawan mo laban sa akin. Galit ring pagbabanta ni Hazel na halatang nasasaktan na sa mga sinasabi ni Marge. Huwag ka ring magsalita dyan dahil hindi ikaw ang kinakausap ko. Jay, hindi mo ba talaga nakikita? Tayong dalawa ang bagay sa isa't isa. Hindi ka bagay sa babae na yan na pinagsawaan at naanak ka na ng ibang lalaki. Ang sabi pa ni Marge. Tumahimik ka na, Marge. Kahit na anong sabihin mo o gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Hazel, tara na. Hinawakan ko na sa kamay si Hazel. Jay, sandali lang. Bakit kasi hindi mo maintindihan na hindi dapat ang babae na yan ang pinipili mo? Ako ang mas bagay sa'yo. Balikan mo na ako, Jay. Please, magbabago na talaga ako. Naiiyak na pagmamakaawa niya na humarang pa sa daraanan namin. Pero hindi na ikaw ang mahal ko, Marge. Kaya tumigil ka na sa ginagawa mo dahil kahit kailan hindi na ako babalik sa iyo. Sagot ko bago ko muling hinila si Hazel. Sige, iwanan mo ako pero sisiguraduhin ko na babalik ka pa rin sa akin, Jay. Babalikan mo ako kahit na anong mangyari. Tandaan mo yan. Sigaw pa ni Marge habang naglalakad na kami palayo sa kanya ni Hazel. Hindi rin kami kaagad tinigilan ng panggugulo ni Marge, Papa Dudut. Nagpo-post pa siya sa social media niya ng tungkol sa aming dalawa. Ang masama pa doon ay siniraan niya si Hazel na kaya raw nakipaghiwalay ito sa dating asawa ay dahil sa akin nakabit nito. Matagal ko na rin namang alam na kasal na si Hazel sa ibang lalaki at may 2 na silang anak. Pero bago raw siya lumuwas ng Maynila at magtrabaho sa spa ay hiwalay na siya sa asawa niya. At ang mga anak niya ay nasa pangangalaga ng nanay niya sa probinsya. Kaya rin siguro mabilis na napalagay ang loob ko sa kanya dahil pareho kami na hiwalay sa asawa. Kaya hindi rin talaga totoo na ako ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng asawa niya. Mabilis namang kumalat ang kasinungalingang ginawa ni Marge sa mga post niya. Mas lumalayon nang isend niya ang post na yon sa mga nasa friend list ni Hazel. Sobrang naskandalo ang girlfriend ko at natakot na baka mas lalo pang kumalat ang kasinungalingan na yon at makarating sa pamilya niya na nasa probinsya. Kaya nakipaghiwalay na siya sa akin kahit ayokong pumayag. Pero nagpumilit siya dahil ayaw niya raw ng gulong ginagawa ni Marge sa buhay niya. Sinabi ko kaagad yon kay Marge, Papa Dudut, na sana ay maging masaya na siya at manahimik na dahil hiniwalayan na ako ni Hazel. 1 linggo ang lumipas at dinilit na ni Marge ang post niya na paninira kay Hazel pero pilit pa rin siyang bumabalik sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na hanggang pagiging magkaibigan na lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Yun lang at wala nang iba. Hindi rin ako huminto sa pagsuyo noon kay Hazel dahil mahal ko na talaga siya, Papa Dudut. Hanggang sa pumayag na siya na magkabalikan kaming dalawa. Ngayon ay maglilimang buwan na ang relasyon namin ni Hazel pero inililihim namin yon sa lahat.
Wala kaming post sa mga social media account namin at hindi rin kami madalas na lumalabas. Hindi pa rin kasi humihinto si Marge sa pagpupumilit niya na bumalik sa buhay ko. At natatakot si Hazel na baka kapag nalaman ni Marge na nagkabalikan na kami ay muli itong manggugulo sa relasyon namin at muli siyang sisiraan sa ibang tao. Medyo lito pa rin ako sa dapat kong gawin, Papa Dudut. Gusto ko nang ipagmalaki sa lahat na si Hazel na ang girlfriend ko at mahal ko pero hindi ko magawa ng dahil sa ex kong si Marge. Sana po ay matulungan ninyo ako sa kung ano ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng totoong tahimik at masayang relasyon na kasama si Hazel. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jay. Mahirap bitawan ng taong ayaw kang iwanan. Hindi dahil sa gusto pa natin silang makasama kung hindi sila mismo ang ayaw bumitaw sa buhay natin. Maraming salamat again kay Jay sa pagsulat mo dito sa aking channel. Hindi biro itong pinagdaanan mong problema sa ngayon na tungkol sa iyong buhay pag-ibig. Pero dapat talaga sa ganitong kaseryosong bagay, umaksyon ka na rin sa tamang paraan. Kung alam ninyo na panayang post ng ex-girlfriend mong si Marge na mga paninira sa inyo o kay Hazel na hindi naman totoo, pwede nyo siyang kausapin ulit ng maayos tungkol doon. Kapag hindi pa rin siya nakipagkasundo o nakipag-ayos sa inyo, sabihin nyo sa kanya na pwede nyo siyang kasuhan sa ginagawa niyang pagkakalat ng mga chismis na tungkol sa inyo na hindi naman totoo. Sa totoo lang kasi hindi tama ang ginagawa sa inyo ni Hazel. Nandun na tayo sa oo, nasaktan siya sa paghihiwalay ninyong dalawa pero pare-pareho kayong hindi magkakaroon ng peace of mind kung hindi siya titigil sa ginagawa niyang panggugulo sa inyo. Kaya sana bago pa man umabot sa magkasampahan kayo ng kaso, matauhan na si Marge at tuluyan ng matanggap na hindi na kayo muli pang magkakabalikan. Salamat muli kay Jay sa pagtitiwala na magbahagi ng kanyang kwento at sana makatulong ang munting payo ko sa iyo at ang ating mga listeners sa comment section ng kanilang mga ibibigay na advice. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, inviting you all to like, share and subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.